Ngayon po yung tinatawag natin na Palm Sunday, araw ng Palaspas. At yung ating mga kaibigan mga Katoliko, meron silang Palaspas. At sa Sunday ay Easter. Easter, pagkabuhay na muli. Pagkat itong Friday ay meron tayong gawain, ano? Usually sineselebrate natin ng 3 o'clock yung ating Biyernes Santo. Yung Holy Friday, yung 7 last words of the Lord Jesus Christ. Kaya magmimit mamaya ang ating leadership, ano? Tapos, meron tayong project bilang isang church na papalitan natin ito ng mas malaki. Bago mag-anniversary, mas malaki na yung ating TV. Mayroon ng mga nagbigay mula sa ating mga leaders and we are opening this announcement sa lahat. Itong mas malaki, ilagay natin sa likod. Yung mas malaki, ilagay natin yung pinakamalaki dito. Pagkatapos yun, gagamitin na natin doon sa ating computer. So, yun yung project natin before anniversary. So, ipagpe-pray natin at kung meron tayong contribution, ibigay natin kay Sister Grace. Okay? Now, yung title ng message is God's Presence. At ito ay yung presensya ng Diyos in every season of our life. Kagabi, habang ako'y naghahanda, yung isip ko ay napadpad sa Korea nung ako ay estudyante. 2 taon din ako nag-aaral doon. At ito yung 4 seasons sa Korea. At aking nagmuni-muni ako yung experience. At yung aking pag-aaral doon ay isa sa mga treasures na pag naalala ko, wow, binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na mag-stay doon, mag-aral doon, and appreciate the 4 seasons ng kanilang season. Sa atin kasi sobrang init, pagkatapos ulan, 2 seasons daw sa atin. Hot and hotter. Hot and hotter. Painit pang painit, ano? Doon, very distinct yung 4 na seasons, ano? So, sa ngayon, this is springtime. Okay, yung flowers nila. Alright, lalo na yung pagdating ng April and May, yung flowers blooming. And then after that, summer. Yan talaga yung medyo mainit din sa kanila. And then autumn and then winter. May mga seasons ang kanilang panahon. Meron din naman sa atin. Pero yung pag-uusapan natin yung seasons of life. Merong ding mga seasons yung buhay natin. At yung tanong natin is, where is God in every season of life? Nasaan ang Diyos sa iba't ibang kapanahunan sa ating buhay? Now, sa passage natin sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, una, sabi dito, sa first point natin, basahin natin sabay-sabay, God is present in His timing. Okay. May timing ang Panginoon. Always present siya, pero especially sa kanyang timing, makikita natin ang kanyang presensya. Basahin natin yung passage sa next slide. Sabi dito, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. So, yung ibang translation sa He made everything beautiful ay yung beautiful, He made everything appropriate. He made everything fitting. He made everything right. Okay, so yun yung ibang translation. In its time or in its proper season. Okay. Sa Tagalog na nabasa natin kanina, iniangkop niya ang lahat
ng bagay sa tamang kapanahunan. So, meron talagang kapanahunan ang mga bagay. May panahon na tayo ay maipanganak, tayo ay maging bata, maging kabataan, adult, pagtanda, and even kamatayan, may panahon. Pero kahit anong panahon, God made everything beautiful, fitting, right? Walang kamali sa Diyos. Everything fits perfectly in God's appointed time. So, ang trabaho ng Diyos ay hindi random. It is ordered, fitting, and purposeful. Laging may plano ang Diyos sa mga bagay-bagay sa iba't ibang panahon. Minsan, nakipagkwentuhan ako sa matanda, sabi niya, nakakatulong din pala yung bagyo, sabi niya. Ang isip lang natin yung bagyo, yung mga kalamidad, pero sa kanya, pag humangin, yung mga pollution, nawawala. Okay. Tapos sabi niya, yung mga sanga na delikado, babagsak yan. Para pag nasa ilalim ka ng puno, hindi ka matatakot na ikaw yung bagsakan. Yun yung kanyang paliwanag. Okay. May purpose in every season. So next slide, every season, whether joyful man or painful, is under God's control. Kasi ang tingin natin sa Diyos is sovereign, makapangyarihan sa lahat. And God is not absent in delays. He is working through them. Even when life feels out of place, it is not out of God's time. What is not yet beautiful may still be in process. What seems ugly now may be fitting later. So, if God yung nagko-control ng lahat ng bagay, minsan nakikita natin parang pangit ito, parang yung sitwasyon na hindi okay. Pero sabi dito, may timing yan. Parang yung caterpillar. Okay, ang kanyang, pag siya ay caterpillar na panahon, yun lang, kain lang ng kain ng leaves, crawling. Pero after some time, yung caterpillar magiging butterfly. Right? So, may panahon na siya naman ay lilipad. Lilipad. Okay. Yung sa next slide, kung titingnan natin yung whole chapter ng Ecclesiastes 3:1-8 declares that life is made up of divinely appointed season. Katulad ng sinabi ko, a time to be born, a time to die, pagkatapos kahit pa a time of peace, a time of war, yung nangyayari sa Iran, sa Ukraine, a time of war. Yung sabi, nakikita natin na meron yan sa Ecclesiastes chapter 3:1-8. Then Ecclesiastes 3:9-10 raises the question, what do humans gain from all this? Pero sa verse 11, pinaliwanag dito, why life feels both meaningful and frustrating at the same time. Frustrating, sa tingin natin minsan nakaka-frustrate kasi hindi pa panahon. Pero pag panahon na, wow, masaya tayo. Okay, tingnan natin yung sa example natin sa buhay ni Joseph. Very frustrating, very painful na siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. Di ba? Sarili niyang kapatid, binenta. Saan siya napadpad later on? Napadpad siya ng Egypt. Okay. Binenta siya doon. Very frustrating. Pero, after ng ilang taon, sabi ni Joseph sa Genesis 45:8, so, it was not you who sent me here, but God. Yung kanyang mga kapatid, nung nagkita-kita na sila, nakokonsensya sila kasi binenta nila yung kanilang kapatid.
Sa umpisa, medyo nasaktan, galit din si Joseph. Pero may realization siya at the end. Hindi kayo ang nagpadala sa akin dito sa Egypt, kundi ang Panginoong Diyos. So, nandun yung time na siya, marahil daming frustrations niya. Nakulong siya, pinagbintangan siya, pero bandang huli, nanaig ang beautiful plan of God sa kanyang buhay. At hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang bayan. Now, tingnan din natin isang halimbawa. Sa Galatians 4:4-5, basahin natin na sabay-sabay. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. Yung paliwanag ni Pablo dito, when the fullness of time had come. Sa tamang kapanahunan, hinuk na kapanahunan, ang Diyos Ama, sinugon niya ang kanyang anak na si Jesus Christ. At yun po yung sineselebrate natin sa mahal na araw. Yung kanyang suffering, yung kanyang death on the cross. Isinugo ng Panginoong Diyos at the proper time. Bakit? Para sa ating redemption or kaligtasan. And para sa ating adoption, tayo'y maging anak ng Panginoong Diyos. Can you say amen to that? So, kung titingnan natin, very painful yung kamatayan ni Jesus Christ. Very frustrating marahil sa kanyang mga alagad, sa kanyang nanay in the flesh. Very painful sa kanya. Pero meaningful din ito. Dahil ito ay para sa ating kaligtasan. Can you say amen to that? Okay, yun po yung mga example na sometimes yung frustration pagkatapos meaningful kasi limited tayo sa ating pagtingin. Pero alam ng Diyos. And so ito po yung challenge, ito po yung message sa atin ngayon. Sa next na slide, trust God's timing in your current season and wait patiently believing He is at work. Ano ba yung sitwasyon natin ngayon? Meaningful ba or may frustrations ba? Pero we just trust the Lord. Can you say amen to that? Dito sa example din natin sa Luke chapter 2, 25-32, may isang naghihintay sa pagdating ni Jesus Christ na si Simeon. Matanda na siya, pero hinihintay niya ang pagdating ni Jesus Christ. Ang pangako ng Panginoon sa kanya ay hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang pagliligtas ng Diyos. Marahil bata pa, youth pa siya nung na-receive niya yung revelation na yon, pero pagtanda niya, hinihintay niya ng matagal. Pero nung dumating na, dito sa verse 29, sabi niya, Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations. Nakita na niya. Matagal man yung kanyang paghihintay, pero dumating din ang pangako ng Diyos. Pangalawa po mga kapatid na message sa point natin is sabay-sabay nating basahin. God is present in our longing. Okay. So, sa una, magtiwala tayo. Ano mang nangyayari sa buhay natin, may season yan, may timing ang Panginoon. Eto naman, God is present in our longing. Sa same verse, sabi dito, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Eternity in the human heart. Meaning, God has placed in humans a sense of the eternal, a longing
for something beyond time. Kahit ang tao ay nagkasala, meron pa rin yung image of God sa tao. At meron yung longing na there is even more, even after ng buhay na ito. Sa next na slide, sabi dito, in every season, we feel a longing for something more. There is something. Pag meron na tayong nag-graduate na tayo sa college, gusto pa natin mag-aral or gusto natin kumita naman ng pera. Pag may pera na tayo, gusto nating may bahay. Gusto nating mag-travel. Ang daming mga longings. Okay. This points us to God, not away from Him. Kasi tinuturo dito na walang katapusan yung longing kasi ang talagang hinahanap niya ay ang Panginoong Diyos. Our dissatisfaction is not accidental. It is divinely planted and it reveals our need for eternity. It points us beyond the present world to God. So meron mga longings and then meron yung mga dissatisfaction. Pero ito ay dapat mag-lead sa atin sa tunay na magbibigay ng satisfaction sa atin, which is God Himself. Ang isang example ay si Saint Augustine of Hippo. Sa experience niya, sabi niya na try niya yung pleasure, fame, philosophy, pero bandang huli, ito yung kanyang sinabi. Sabi niya sa Panginoon, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you." So, nakita niya na may lumikha sa kanya, "You have made us for yourself." Na kami ay para sa iyong kaluwalhatian. Yung kami na tao is for yourself. Kaya pala, ang aming puso ay restless. May mga longings, may mga dissatisfactions until they rest in you. So sinubukan niya yung kung ano-ano, pero bandang huli, ang kanyang puso ay nakarest sa Panginoong Diyos. When you feel uneasy, unsatisfied, or empty, do not ignore it. Instead, ganito yung dapat na prayer natin na katulad ni Saint Augustine. "Lord, this restlessness is leading me back to you. You made me for yourself. Let my heart find its rest in you alone." Yun yung prayer natin. Lord, ang dami kong mga longings, ang daming dissatisfaction. Pero Panginoon, yung puso ko na ito, nawa, matagpuan yung kapahingahan sa inyo lamang. Na ang aking longing, ang aking satisfaction ay kayo po. Let your longings lead you to God. Seek Him as your true satisfaction. Hallelujah. Siya lang talaga yung satisfaction natin. Yung nutrition ng ating buhay. Sabi ni Jesus Christ, "I am the bread of life." I am the bread. Hindi lang yung I give you bread, kundi I am the bread. Ako yung pagkain, ako yung nutrition. Sabi niya, "I am the living water." Hindi niya lang sinabi, bibigyan kita ng tubig, kundi ako mismo. Okay. Kung may uhaw ang buhay mo, ako ang tubig na nagbibigay buhay. Last point natin, sabay-sabay nating basahin, God is present in the mystery. Okay. Yung tinatawag natin na minsan hindi natin maintindihan kasi mystery yan eh. Example ng mystery is yung Trinity. Mahirap natin maintindihan yung Trinity. Paano yung tatlo pagkatapos isa rin?
Okay, yung mga ganon na mystery. Si Jesus Christ, paano siya Diyos at tao? Yun yung mga mystery. Pero yung mystery na tinutukoy dito, yung limited tayo dahil hindi natin alam yung pinaka nagdaan and even yung talagang future. Katulad nung si Job, sabi niya, sabi ng Diyos kay Job, "Where were you when I laid the foundation of the earth?" Kasi ang dami niyang argumento si Job. Dami niyang mga argument sa Diyos. Pero sabi lang ng Panginoon, nasaan ka? When I laid the foundation of the earth. Yung past, hindi natin alam, hindi natin nakita kung paano ginawa ng Diyos yung universe. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, ang daming opinion sila, ang daming mga theories na pinag-iisipan nila kung paano, baka ganito ang nangyari, ang daming mga haka-haka, kahit sila nag-aaway kung paano. Okay, because we were not there. Yun yung limitation natin, we were not there. Ganon din yung future. Tingnan po natin yung sabi dito sa passage natin. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Dito, humans cannot see the full scope of God's work nor understand the entire timeline of history. So, makikita natin dito yung limitation natin. Yung entire history, beginning hanggang yung future, hindi natin nakikita. Kahit ngayong anong mangyayari bukas, hindi natin alam eh. Ang nakakaalam lang ay ang Panginoong Diyos. So, life is full of mysteries. Halimbawa, paano ako napadpad dito at napangasawa ko yung aking misis kung hindi kaya ako napadpad? Okay. Napadpad naman ako ng Korea pero bakit hindi ako doon nag-asawa? Okay. Okay. So, yung ganun, halimbawa, ikaw naipanganak ka. Bakit dito sa Cavite? Okay. Aksidente ba? Yung history ng buhay natin talaga, hindi tayo yung nakakaalam. May salita ang Bible, man plans his ways, but the Lord direct his path. So, hindi natin maintindihan hindi natin nakikita yung full scope ng ginagawa ng Diyos. Sa next slide, makita natin dito, the Israelites believed God governs time and history. Yet daily life often felt uncertain, repetitive, and beyond control. Okay, ang Diyos yung may control ng lahat. Pero ang daming mga uncertainties. Okay. Na minsan hindi natin makontrol. Ecclesiastes 3:11 addresses this tension directly. Yes, ang Diyos yung in control at tayo limited yung ating understanding. Maraming mga mysteries in our life. Some seasons are confusing and hard to understand. At dapat tanggapin natin yan kasi yun yung limitation natin. We are human beings. God's hiddenness does not mean His absence. Minsan hindi natin nakikita siya pero hindi ibig sabihin na wala siya. Gumagawa pa rin siya. Ang kailangan magtiwala sa Panginoong Diyos. Even yung sometimes mahirap maintindihan yung mga nangyayari. Sa next na slide, accept that we will not understand everything. Trust God's wisdom beyond our own. Sa next na slide, ito po yung summary. Titingnan po natin yung Ecclesiastes 3:11 holds together three tensions. Yung katotohanan about God, and then ito naman yung human experience. Ayon sa passage natin, yung kung ipapaliwanag natin, God orders time perfectly.
Pero sa experience natin, may mga confusion. God made us for eternity. Pero we live in limitation sa buhay na ito. God sees the whole. We see only parts. Recently, bilang president ng PTS, ang daming mga challenges na naman, financially. Especially yung time na down ako. Namatayan na kami, tatay ko, namatay yung mother-in-law. Pagkatapos, on that time na down ako, may darating na message about yung mga pangangailangan ng PTS. Kahit medyo nag-assign ako ng temporary na president sa PTS para excuse muna ako. Pero ako pa rin, dumarating pa rin sa akin yung message. Sabi ko, mag-resign na lang ako, sabi ko sa board. Okay. And then, sabi ko sa misis ko, meron akong ipapakita. Yung resignation letter ko, nagawa ko na. Okay. Kaso nga lang, hindi ko maibigay-bigay pa, pero naka-ready na. Sabi niya, patingin nga, ayaw kong ipakita kasi sabi ko, pagod ka, baka lalo kang ma-stress, Kasi, ang nakikita ko yung confusing state. Yung ngayon, yung problem, yun yung nakikita ko. Hindi ko nakikita yung plano ng Diyos na mas malawak. Okay. Hindi ko alam kung ano yung mga mangyayari sa future. Okay. Nung first na presidency ko, ganun din yun. Dumaan din ako sa pagsubok nung ako ay kinasuhan. Okay. Talagang down ako, Gusto ko ring step down, Pero, bakit hindi? Okay. So, ang nakikita ko pag binabalikan ko yung experience ko, gumagawa pa rin ang Panginoong Diyos. Nalalampasan. At sigurado ako na malalampasan din ito. Pero yung time na yon na ikaw ay down, ako ay down, yung response is negative. Hindi yung magtiwala na lang sa Panginoong Diyos. Bahala kayo, Panginoon. So, ito yung nakikita kasi natin yung only in part, yung ngayon lang. Pero hindi natin nakikita yung mas magandang plano ang Panginoong Diyos. Because He made everything beautiful in His time. Okay. Hindi naman yung in our time yung bang in our plan ang Panginoon. So, we are invited na magtiwala sa plano ng Diyos. Sa mga gagraduate sa kanilang kurso, sa mga pag-aaral nila, kung ano yung kanilang direction, ano yung kurso nila in the future, i-entrust nyo yan sa Panginoon kasi meron siyang magandang plano para sa inyo. Can you say amen to that? Even yung pag-aasawa, i-submit sa Panginoon din, Kasi ang Panginoon, merong mas magandang plano. Hindi natin nakikita yung kabuuan, pero nakikita ng Panginoong Diyos. Even sa trabaho natin. Okay, minsan dumadaan tayo sa mga challenges. Pero nakikita ng Diyos ang kabuuan. At meron siyang plano. And He will make everything beautiful in His time. So ito po yung next na slide. In your present season, anuman yung season ng buhay mo ngayon, will you recognize God's presence and trust Him there? Ang pangako ng Panginoong Diyos sa Hebrews 13:5 and 6, basahin natin, I will never leave you nor forsake you. Sa mga anak niya na katulad natin, anumang sitwasyon, anumang season ng buhay natin,
Minsan nakatago siya, minsan confusing, minsan masaya. Pero kasama pa rin natin ang Panginoong Diyos. Ang pangako niya, I will never leave you nor forsake you. Balik tayo sa Four Seasons in Korea. Nung pagbalik ko dito, nakipagkwentuhan ako sa isang missionary. Sabi ko, bakit ganun? Nung unang mga months ko, hirap na hirap ako sa Korea kasi hindi ako marunong magsalita, hindi ko alam kung paano magsakay, paano pumunta, ganito, ganyan. Hindi ko alam, parang confusing. Pero, nung na-enjoy ko na, marunong na akong sumakay sa kanilang subway, marunong na akong mag-communicate ng konti, marunong na akong magbasa ng Korean language, ng Hangul, marunong na. At na-enjoy ko na, nakakapunta na ako kung saan-saan, kahit mag-isa ako. Pero, nung na-enjoy ko na, it's time to return back to the Philippines. Ay, tapos na. Uuwi na ako ng Pilipinas, ano? Oo. Sabi ng missionary, ganyan ang buhay. Oo. Nung marunong na tayong mag-enjoy, matanda-tanda na tayo, na-enjoy na natin yung buhay, maiksi na lang pala yung buhay na natitira sa atin. Sabi niya gano'n, ano? Pero sa atin na mga Christians, hindi doon nagtatapos yung season ng buhay natin. Kasi may eternity. May eternity sa atin. Merong next season na sabi ni Pablo, no one has seen, no one has heard what God has prepared for those who love Him. Whether sa buhay na ito or in the next life, perfect pa rin ang timing ng Panginoong Diyos. And He will make everything beautiful in His time. Katulad ng inawit natin kanina, sabi dito, all my days on earth, I will await the moment that I see you face to face. Yes, na-enjoy na natin yung buhay na ito. Na-enjoy natin yung presensya ng Panginoon. Pero much more when we see Him face to face. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing. Nothing in this world can satisfy, oh Jesus. Jesus, you're the cup that won't run dry. Yeah, Jesus, you're the cup that won't run dry. Yeah, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Let us pray.